Ate naman, intindihin mo naman ang sinasabi ko sa iyo. Bakit ba sa bahay ko patitira ang ating mga magulang? Bakit hindi sa bahay mo? Bakit hindi sa bahay ni Ate Sylvia o kay Kuya? Masyado akong abala. Hindi pwedeng sa akin. Hindi nga kasi pwede. May ginagawa rin ako. Yan ang sabi ni Gemma sa kanyang kapatid na panganay na si Fina. Kaya nga lamang ang pakiusap ni Fina ay baka naman maaaring sa bahay na nga muna nitong si Gemma manirahan ng kanilang mga magulang dahil siya ay magiging abala sa pag-aasikaso ng kanyang mga requirements dahil siya ay madedestino na sa ibang probinsya doon sa Baguio na masyadong malayo sa kanila. Kesa naman nga daw makiusap pa itong si Fina sa kanyang asawa na alagaan ng kanyang mga magulang, hindi ba't mas tama kung si Gemma na nga lamang ang mag-alaga sa mga ito? Tutal, ang kanyang asawa naman ay nasa abroad. Isa pang dahilan itong si Gemma sa apat na magkakapatid ang puro dahilan. Puro siya alibay. Puro siya rason para hindi lamang niya maalagaan ang kanyang mga magulang. Para kasi sa kanya ay abala sa kanyang buhay ang mga ito. Kaya lang wala na nga siyang magagawa. Sadyang buo na ang pasya ng kanyang ate Fina na sa kanya iwan ang pangangalaga sa kanilang ama at ina. Ngayon, si Gemma inis na inis. Mahigit 3 linggo na kasi, hindi pa rin tapos iparenovate ang kanyang tahanan. Ang dami niyang ipinapabago, ang dami niyang binibili, ang dami niyang ipinapakabit. Isipin ninyo, nagpagawa siya ng isang malawak na garden at malawak na garahe. Kahit akong tutuusin, wala naman siyang ganong kalaking sasakyan na ipaparada nga doon. Naisipan niyang bumili ng mga appliances kahit akong tutuusin, konsumo lamang ito sa kuryente. Kahit ang totoo, hindi niya nga ito kailangan, binibili pa rin niya dahil ayaw niyang maungusan ng kanyang kapitbahay, lalong-lalo na nga ng kanyang kababatang si Lilia. Ewan ko ba, pero itong si Gemma parang laging nais makipagtagisan dito kay Lilia. Lumipas ang halos mahigit 5 araw, itong si Gemma hindi na nga makapagtiis. Ayaw niya kasing pag-alagala lamang ang kanyang mga magulang sa loob ng kanyang tahanan habang siya'y nahihirapan na mag-decide kung paanong ipaparenovate pa at papalawakin pa at papagandahin pa ang kanyang tahanan. Isa pang dahilan, ayaw niyang minangingialam sa kanyang mga pasya. Kaya ayaw niya na ang kanyang mga magulang ay nasa kanyang poder. Wala pang 1 linggo, tumawag na itong si Gemma sa kanyang ate Sylvia at sinabing baka naman maaaring kunin na ang kanilang mga magulang sa kanyang poder. Tutal, malaki naman daw ang bahay ng kanyang ate Sylvia. Yan ang pakiusap ni Gemma. Pero ang tugon nga ng kanyang ate Sylvia, Gemma naman, hindi ba't alam na alam mong kapapanganak ko pa nga lamang? Anong iniisip mo? Paano kung aalagaan ng ating mga magulang? Isa pa, hindi ba't pinagsabihan ka na nga ng ate Fina? Ano? Hindi ka pa rin nakaintindi? Anong busy? Anong abala? Saan ka naman naging abala? Gemma, pareho nating alam. Mula lang mag-abroad ang asawa mo, wala ka ng trabaho. Anong busy-busy? Alam mo, ang totoo niyan, matagal na nga kitang gustong pagsabihan eh. Itigil mo na yung luho mo. Wala ka ng ibang ginawa kundi makipagkompetensya diyan kay Lilia at sa mga kapitbahay mo. Kawawa ang asawa mo sa ibang bansa, nagpapakahirap ni hindi makauwi ng Pilipinas. Dahil ang dami mong hinihingi, ang dami mong hinihiling. Kahit akong tutuusin, hindi mo naman kailangan. Isa pa, Gemma, huwag mong ikumpara ang kakayanan mo kay Lilia. Si Lilia mayaman yan. Mayaman ang kanilang angkan. Tayo mahirap lang tayo. Huwag kang makipagsabayan. Kahit sunugin nila ang pera nga nila ngayon, meron pa ring matitira. Sa'yo, wala na. Si Gemma hindi na nga nakapagpigil. Ibinaba na nga lamang ang telepono nang marinig ang kanyang kapatid na si Ate Sylvia. Ayaw niya kasi nang siya'y pinagsasabihan. Ayaw niya nang siya ay pinapakialaman.
Isang araw, habang nag-aalmusal sa may terrace itong si Gemma, napansin niya ang kanyang mga magulang. Parang napakabagal ng paglakad, napakabagal ng paghakbang. Para bang meron silang iniinda sa kanilang katawan, sa kanilang tuhod at binti. Malamang dahil sa rayuma. Itong mga magulang ni Gemma dadayo ng kwentuhan sa kapitbahay dahil ang mga ito ay dati ring tumira sa lugar na iyon nung mga dalaga at binata pa nga lamang sila. Kilalang kilala nga ng mga magulang ni Gemma ang mga magulang ni Lilia. Nang umagang iyon, habang naglalakad ang mag-asawa at nagpapaaraw, nakita nga sila ni Lilia. Binati ang mga ito at sinabing, "Aba, Mang Leo, Aling Malu, mano po, kamusta na po kayo? Kailan po kayo umuwi?" "Maligayang pagbabalik po. Kamusta na po ba kayo?" "Matutuwa po ang aking mga magulang kapag nalamang umuwi po kayo. Sana po isang araw makabisita po kayo." "Kayo ba gahoy nagkape na?" Yan ang sabi ni Lilia sa dalawang matanda. Hindi pa nakakapagsalita ang dalawang matanda, biglang tumugon si Gemma mula sa likuran at sinabing, "Hay naku Lilia, wag na at nakakahiyalaang. Kita mo naman, nahihirapan na nga silang humakbang, ni hindi na nga makapaglakad ng ayos sa mga yan eh. Salamat na lang kamo. Wala naman silang kailangang bisitahin dahil una sa lahat, hindi naman sila magtatagal dito, no?" Yan ang sabi ni Gemma. Sinabi niya ito habang unti-unting hinihila-hila ang kanyang mga magulang papasok ng kanilang bahay. Medyo bastos ang kanyang ginawang ito. Kapansin-pansin ika nga. Yan ang sabi ni Lilia. "Bakit ang hirap niyong kausapin? Bakit ang hirap niyong umintindi? Di bang sabi ko, wag na nga po kayong lumabas. Baka mamaya kumapano pa kayo sa labas, kasalanan ko pa. Sa ginagawa niyong yan, pag may nangyari sa inyong hindi maganda, abala pa kayo. Abala pa." Yan ang pasigaw na sabi ni Gemma sa kanyang mga magulang. Pero ang totoo, ayaw niya kasing nakikipagmabutihan itong mga magulang niya sa kanyang katunggaling si Lilia. Ang sabi ni Aling Malu na kanyang inay, "Aba naman anak, wag namang ganoon. Alam na alam mo, mahigit ng 10 taong kaming nawala sa lugar na ito. Normal lamang na mamiss namin ang mga tao sa paligid namin, ang aming mga kababata at mga dating kaibigan." Ang sabi naman ni Mang Leo na kanyang ama, "Yan, isa pa yan. Sabihin mo nga sa akin, Gemma, bakit napakarami mong ipinapagawa at ipinapabago sa bahay na ito? Baka nakakalimutan mo, ang tahanang ito ay hindi pa sa iyo. Hatian pa ito sa inyong 4 na magkakapatid. Sinula mo na. Magpasalamat ka nga eh, mabait sa iyo mga kapatid mo. Hindi ka nga nila sinisita." Ay nako Gemma, wala ka pa rin pinagbago. Alam mo magaling pa, ikuha mo ako ng kape. Sige na. Yan ang paalala ng kanyang ama. Ang sabi naman ni Gemma, "Kaya ayaw na ayaw ko kayo rito. Ang dami niyong sinasabi. Ngayon, pinapamukha niyo sa akin na hindi pa sa akin ang bahay na ito. Inay, itay, baka ako nakakalimutan ninyo. Nang ma-confine po kayo sa ospital, ako ang bumayad ng mga bills ninyo. Ako ang bumili ng mga gamot ninyo. Aba, ano yun, libre? Daang libo ang ginamit ko para sa inyo. Ni pasalamat ay wala. Kahit piso, wala pang ibinabalik si na ate sa akin. Itay, ipinagmamalaki niyo sa akin ang kubo niyo noon. E di ikumpara ninyo ang kubo niyo noon sa bahay ko ngayon. Isipin ninyo, mas malawak na ito, mas maganda, mas komportable. Alam niyo, imbis na magreklamo, bakit hindi na nga lamang kayo magpasalamat? Kasi kahit pa paano, meron kayong maayos na bahay na maaaring tigilan. Ang dami niyo pa kasing arte. Yan ang sabi ni Gemma. Napatingin na nga lamang sa kanya ang mag-asawa. Maya-maya pa'y umalis na nga si Gemma at pumasok sa kanyang kwarto. Halos buong maghapon, hindi niya kinakausap ang kanyang mga magulang ni hindi niya nga inaalok ng pagkain.
ni hindi niya nga magawang ipagluto ang mga ito. Nang sumunod na araw, biglang umuwi ng bahay ang kaisa-isang anak ni Gemma mula sa bahay ng kanyang mga biyenan. Ang binatilyong ito ay si Jello. Itong si Jello, napakabait na bata, matalino, masipag, katulad ng kanyang ama. Itong asawa ni Gemma na si Angelo ay isang mabuting tao, masipag, edukado. Mahal na mahal si Gemma. Aba, akalain ninyo, kung tutuusin, ayaw niyang mag-abroad, ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya. Pero dahil nais nga niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, kinalimutan niya ang takot at tinalikuran ang kaba at nagpunta doon sa ibang bansa upang kumita ng pera. Sunod-sunuran nga ito sa kanyang asawang si Gemma. Ano man ang kanyang sabihin, ano man ang kanyang hilingin, ibinibigay agad ni Angelo. Idol na idol ni Jello ang kanyang ama. Kaya nga labis siyang nalulungkot kapag nakikita niya kung paanong tratuhin ng kanyang inang si Gemma ang kanyang mga lolo at lola. Nagmano itong si Jello sa kanyang mga lolo at lola at sinabing pumasok na nga lamang sa kwarto at doon dadalhan niya nga ang mga ito ng mga pagkain para sa kanila. Kasama na ang mga vitamins doon. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na itong si Jello, dala ang pagkain para sa kanyang mga lolo at lola. At doon, tamang pagkakataon upang makipagkwentuhan siya sa dalawang matanda. Sa kanya sinabi ang buong katotohanan kung bakit hanggang sa ngayon hindi pa rin umuwi ang kanyang ama mula ibang bansa. Dapat pala 2 taon lamang ang kontrata nga ng asawa nga nitong si Gemma sa abroad. Pero napilitan siya mag-extend dahil itong si Gemma ang daming nais ipagawa, ang daming nais ipabago at bilhin. Kung tutuusin, dapat nga itong si Gemma ay nagtatrabaho para sa kanilang pamilya habang itong si Angelo na kanyang asawa ay nasa abroad. Pero hindi, wala siyang ibang ginagawa. Nasa bahay lamang ito. Wala siyang ibang pinagkakaabalahan kundi ang pag-iisip kung anong maaari pang idagdag sa kanyang tahanan. Yun lang. Ito nga kasing si Gemma, bata pa lamang ay may pagka-selfish na. Hindi nga malaman ng dalawang mag-asawa kung saan nga ba nagmana itong si Gemma. Hindi naman daw sila ganoon nung bata pa. Alam nyo ba, bukod sa napaka-selfish nitong si Gemma, masyado nga itong materialistic. Akalain ninyo, kapag nakita nga niyang may bagong paggawa o bagong biniling appliances itong si Lilian, bibili din itong si Gemma. Pag bumili ng bagong kasangkapan sa kusina, bibili din itong si Gemma. 3 pa. Syempre, sa luho niyang ito, hindi ito kayang sabayan ng sipag nitong si Angelo na kanyang asawa. Kaya ang nangyari, nababaon sa utang itong si Gemma. Bagay na hindi naman alam ng kanyang asawa. Alam mo ba kung ano pang mas matindi dyan? Nagagawang bumili nitong si Gemma ng mga luho niya. Pero kulang-kulang ang mga pangangailangan sa bahay. Makikita mo ang kanilang kusina. Napakaraming muebles. Ang daming plato, ang daming kutsara at tinidor, ang daming baso, ang daming tasa pero ang bigas, kakaunti na. Ang ulam, bukas pa bibilhin sa palengke. Napakatamad pang magluto nitong si Gemma. Kaya itong kanyang anak, napilitang umuwi na lamang muna sa lolo at lola niya, mga magulang ng kanyang ama. Dahil talaga namang ginugutom siya ng kanyang ina. Nakakainis mang sabihin pero kaawa-awa na nga yung bata, namamayat na. Paano pa kaya ngayon na itong si Jello umuwi na sa kanyang ina? Kasama pa ang kanyang lolo at lola. Di siguro, lalo na. Lumipas pang ilang mga araw, napansin nga nitong mga magulang ni Gemma na parang may mali. Dahil ang dami-daming appliances nga sa loob, pero bawal namang gamitin. Ang refrigerator, may lamang pagkain pero bawal galawin, bawal lutuin. Paiba-iba na nga ang oras ng pagkain nga nila sa bahay na iyon. Si Gemma,
maya't maya umaalis din. Palagi niyang kasama ang kanyang mga kaibigan. At doon sa labas ng bahay, nagyayabangan. At ngayon dahil balik eskwela na, busy na nga ulit itong si Jello, ang anak ni Gemma. Minsan, gabi na nga silang umuuwi. Kasama niya ang kanyang mga kababata. May mga pagkakataon, inaabutan pa ni Jello ang kanyang lolo at lola, hindi pa nakakapaghapunan, alas 8 na nga ng gabi. Awang-awa itong si Jello sa kanyang mga lolo at lola. Isang gabi, bago nga matulog si Malu at Leo, nag-usap nga sila na wag nang sabihin pa kay Fina at sa ibang mga anak ang kanilang sitwasyon ngayon. Magaling pa, sa lalong madaling panahon, makahanap nga sila ng malilipatang bahay. Hindi pa nga lang alam ni Mang Leo at Aling Malu kung saan nga sila lilipat. Ang mahalaga, meron silang plano at gagawin nga nila itong totoo. Ngayon, halos mahigit 1 buwan na nga sila sa poder ni Gemma. Aba, imbis na guminhawa ay parang lalo nga silang nahirapan. Mas marami na nga silang iniinda ngayon. Pero hindi naman sila makadaing. Dahil si Gemma palaging mainit ang ulo. Aba, mahirap para kay Mang Leo at Aling Malu ang makahanap ng lugar na maaaring lipatan. Paano ba naman ang karamihan ng kanilang mga kakilala ay matagal lang patay o matagal lang bedridden? Isang madaling araw, nagising na nga agad si Aling Malu dahil nakarinig nga siya ng hagulgol. Ang kanyang apong si Jello umiiyak dahil napakasakit na nga daw ng kanyang tiyan. Meron na nga pala itong iniinda na mga karamdaman sa kanyang tiyan dahil sa kanyang sobrang gutom. Idagdag mo pa, napakaraming kailangang gawin para sa paaralan. Ang daming kailangang ipasa. Awang-awa ang dalawang matandang ito para kay Jello. Pero wala naman silang magagawa para matulungan nga ito. Nang sumunod na araw, si Jello wala na muli sa kanilang tahanan. Muli siyang umuwi sa bahay ng kanyang mga lolo at lola sa poder ng mga magulang ng kanyang ama. Ang kanyang dahilan, malapit daw ito sa school. Pero ang tunay na rason, mas naaalagaan nga siya doon. Mas naibibigay ang kanyang mga pangangailangan. Pero sa makatuwid, parang lumayas na itong anak ni Gemma sa kanyang poder. Ni ayaw na nga siyang makasama. Ni ayaw pa nga siyang makita. Ngayong wala na nga si Jello sa bahay na iyon, ang nais ng dalawang matanda ay makaalis na nga rin doon. Total, para namang walang pakialam sa kanila ang kanilang anak na si Gemma. Isang umaga, araw ng Lunes, alas 4 na nga noon, nakita nitong si Lily ang lumalabas ng bahay ang dalawang matanda na parang hindi alam kung saan tutungo. Labis na pala ang iniindang sakit ng tuhod at sikmura nitong si Mang Leo. Nang una, lumabas ng bahay itong dalawang mag-asawa, hindi pinapansin si Lilia. Kaya lang, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman, kinausap ni Lilia ang dalawang matanda na baka naman nais pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Mahirap na nga daw ang magkasakit pa. Siyempre, sumunod naman agad ang dalawang matanda kay Lilia. At sa loob ng kanyang tahanan, ikinuwento ng dalawang matandang ito ang dahilan ng kanilang maagang pagtakas mula sa bahay ni Gemma. Tulad ng sabi ni Mang Leo, hindi naman daw sila iniintindi nitong si Gemma. Ni hindi ipinagluluto, ni hindi pinapakain. Kung hindi nga raw sila abutan ng pagkain ni Jello, hindi sila makakakain, hindi sila mabubusog. At humaba pa nga ng humaba ang istorya ni Mang Leo at Aling Malu dito kay Lilia. Halos lahat ng kanilang sinabi, matagal na palang napapansin at matagal nang alam nitong si Lilia. Alam na nga ni Lilia kung gaanong kadamot at kasungit itong si Gemma. Alam na nga niya kung gaanong kaawa-awa ang sitwasyon ng asawa ni Gemma doon sa abroad.
Ang tunay niyan, itong si Lilia mismo ay naaawa na kay Angelo doon sa ibang bansa. Abay hindi magawang makauwi ng Pilipinas dahil lamang sa siya ay naging sunod-sunuran na nga sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay nagsalita ang ama ni Lilia na ngayon ay nasa loob din pala ng tahanan ni Lilia. Tulad nga ng kanyang sinabi, bukas din daw ang kanyang tahanan upang tulungan ang mga magulang ni Gemma. Kung wala silang matigilan, bakit hindi sa kanila? Lumipas pang ilang mga oras, bandang 7:00 na nga ng umaga noon. Sinabihan ng ama ni Lilia itong kanyang anak na pumunta sa bahay ni Gemma at sabihing ang kanyang mga magulang ay nasa kanyang tahanan. Isinama ng ama ni Lilia ang mga magulang ni Gemma patungo nga sa kanila. Maya-maya kumatok sa gate nitong si Gemma si Lilia at sinabing ang mga magulang nga daw ni Gemma ngayon ay nasa bahay ng kanyang ama at sinabing doon na nga daw muna magstay. Tamang-tama nga raw dahil ang inay nitong si Lilia ay nasa isang bakasyon kasama ang kanyang mga kapatid at kaibigan. Itong itay ni Lilia ay mag-isa lamang sa bahay. Kailangan niya ng kasama, kaya naman tamang-tama nandoon ngayon ang mga magulang ni Gemma. Wala nga raw dapat ipag-worry si Gemma dahil mismong itong ama ni Lilia ang naghatid sa mga ito. Ang nakakapagtaka, si Gemma walang reaksyon. Tumango lamang ito at ngumiti. Yun lang, ni hindi nagpasalamat, ni hindi nagtanong. Lumipas ang ilang pang mga araw, walang reklamo ang mga magulang ni Gemma sa bahay nga ng ama ni Lilia. Doon, palagi silang masaya. Nagkukwentuhan, kumakanta, nagtatawanan, sabay sumasayaw, at syempre, nag-e-exercise. Aktibong-aktibo ang buhay ng mag-asawa ngayon sa bahay nga ng magulang ni Lilia. Alam nyo ba, magmula nang dumating ang mga magulang ni Gemma sa bahay ng ama ni Lilia, ilang mga kaibigan pa nga nila mula sa ibang barangay ang nagpupunta doon tuwing umaga upang mag-zumba kasama nga nila. Ngayon, maligayang maligaya na ang dalawang matanda, ang mga magulang ni Gemma. Una, palagi silang masaya pagising pa lamang sa umaga. Dahil sa tulong naman ng magulang nitong si Lilia, ngayon sila'y napaka-aktibo na. Ang dating iniindang sakit sa tuhod, wala na. Ang matindi ay itong si Gemma. Aba, walang kabalak-balak sunduin itong kanyang mga magulang. Hanggang isang araw, ang kanyang mga pinagkakautangang bangko at ilang mga Bombay ay binibisita na nga siya sa kanyang tahanan. Sabay-sabay, sinisingil siya. Ang hindi malaman ni Gemma, bakit hindi niya makontak ang kanyang asawa? Ni chat, ni text ay wala. Ni walang update kung ito ba'y magpapadala ng pera o hindi. Dahilan kung bakit ngayon napakainit ng ulo ni Gemma. Nais kausapin ni Gemma ang kanyang anak at humingi ng tulong dito upang makontak na nga ang kanyang asawa. Pero hindi nga makasagot itong si Jello dahil masyado nga itong abala sa mga activities sa school. Alam mo ba kung anong ginawa ni Gemma? Nagtungo siya mismo sa paaralan ng kanyang anak. Pagkakita nga ni Gemma sa kanyang anak, ang kanyang sinabi lamang ay, sabihin daw ni Jello sa kanyang ama na wag na muling babalik sa Pilipinas o sa bahay nga nila. Tutal, pinabayaan na nga raw siya. Tad-tad na nga raw sa utang itong si Gemma, hindi pa rin siya matawagan. Sabihin daw ni Jello sa kanyang ama na wala na itong babalikan pa. Ang sabi ni Jello sa kanyang ina, Mama, anong sinasabi ninyo? Talagang wala nang babalik sa inyo, Mama. Hindi nyo ba alam? Matagal nang masama ang loob sa inyo ng Papa. Mama, alam na po niya ang buong katotohanan. Alam niya na baon po kayo sa utang. Alam niya na ibinenta mo ang kanyang motor. Alam niya nakakaunti ang savings niyo sa inyong bangko dahil lahat ibinibili niyo ng kung ano-ano. Alam na rin po ng Papa
kung paano niyo pong pakisamahan ang inyong mga magulang. Kung paano niyo po akong pabayaan. Sorry po pero wala na po akong magagawa, Mama. Pinakiusapan naman po kayo ng mga magulang ninyo. Kinausap po kayo ng tito at saka ng tita, hindi ba? Ako, bilang anak po ninyo, kinausap ko na po kayo tungkol dito pero ayaw niyong makinig. Wala po kayong pinapakinggan, Mama. Para sa inyo, kailan po ang tama? Kailamang po ang wasto. Kaya ito. Nagkabuhol-buhol na ang problema ninyo. Mama, aminin niyo sa hindi, pinili niyo ang gandong klase ng buhay. Nagpaalipin kayo sa material na bagay. Alam niyo po ba, Mama, ang mas nakakalungkot dito? Pinabayaan niyo po kami na inyong pamilya para sa luhong iyan. Samantalang si Tita Lilia, ni isang beses, hindi niya ipinagyabang kung anong kanyang mga binibili. Alam niyo ba, ni hindi nga siya aware na bumibili ka ng mga mamahaling gamit para tapatan siya. Wala siyang pakialam. Ngayon, naiwang nakatulala itong si Gemma matapos marinig ang sinabi ng kanyang anak. Ilang sandali pa ang lumipas, biglang nagring ang kanyang cellphone. Tumatawag sa kanya ngayon ang kanyang ate Fina na galit na galit. Minura-mura si Gemma ng kanyang ate Fina. Paano ba naman? Pinabayaan na nga niya ang kanyang mga magulang. Kung hindi dahil sa tulong ng magulang ni Lilia, baka kung nasaan na nga ngayon itong kanyang ama't ina. Maging itong kanyang ate Sylvia at Kuya Eric, tumatawag na rin sa kanya. Galit na galit ang mga ito. Hinahanap siya dahil itong kanyang mga kapatid. Kino-contact na rin ang mga bangko na kanyang pinagkakautangan. Makalipas lamang ang 2 araw, dumating na si Ate Fina galing Baguio kasama ang kanyang asawa at mga anak. Sinundo na ang mag-asawang Leo at Malu. Si Gemma, hindi na nga kinakausap ng kanyang asawa, hindi na nga siya inuuwian. Bat-bat pa siya ng message mula sa bangko. Maya't maya may tumatawag sa kanyang mga maniningil. Ang totoo niyan, naaawa na nga itong si Lilia dito kay Gemma. Pero siguro, kailangan niya talagang matuto. At ito ang tamang leksyon para sa kanya. Tulad nga ng inyong narinig kanina, itong si Lilia walang kaalam-alam na lahat ng luhong binibili nitong si Gemma para sa kanyang sarili ay para tapatan ang yaman ni Lilia. Wala siyang alam tungkol dyan. Sa makatwid, ang lahat ng kalokohang ito ay tumatakbo lamang sa isipan ni Gemma dahil naiinggit siya dito sa kanyang kababata. Kundangan ka ba naman? Bakit mo kinaiinggitan ang isang taong bata pa lamang ay mayaman na? Kahit hindi siya magtrabaho, mayaman sila. Bakit mo naman naisipang tapatan ang ganong klase ng buhay? Magaling sana kung may negosyo ka. Magaling sana kung may trabaho ka. Hindi. Umaasa ka lamang sa bigay ng asawa mo. Huwag ganun. Ngayon, naawa man si Lilia sa kanyang kababata, ang hiling niya, ang dalangin nga niya, ay sana makalagpas na nga ito sa pagsubok niya ngayon sa kanyang buhay. Nang parehong araw, dumating na itong si Angelo galing Dubai. Ngayon, kinukuha na nga niya ang lahat ng kanyang mga gamit, lahat ng kanyang mga damit. Pagpasok niya ng bahay, halos hindi na nga niya makilala ang kanilang dating tahanan. Nang makita niya nga si Gemma, ni hindi niya ito kinausap, ni hindi niya ito pinansin. Ang plano ni Angelo ngayon ay ayusin lamang ang kinabukasan ng kanyang anak na si Jello at pagkatapos noon, muli siyang mag-a-abroad para naman sa kanyang sarili. Ang plano nga ni Angelo kapag nakapagtapos ng kolehiyo ang kanyang anak sa Pilipinas, isasama niya nga ito sa abroad upang magkaroon ng mas maraming experience at makakuha ng mas maraming opportunity. Ubos na ang pag-ibig nitong si Angelo para kay Gemma. Total, alam niyang ginamit lamang siya nito para makuha ang kanyang mga luho. Ganoon pa man, kailangan niyang gumawa ng paraan para kahit papaano mabayaran nga ang mga pagkakautang na iyon. Alam mo ba kung anong ginawa ni Angelo? Kinuha niya ang mga bagong appliances at ibinenta online.
Maaaring hindi si Angelo ang bumili ng mga gamit na iyon. Pero pera pa rin niya ang ginamit para makuha ang mga iyon. Kaya siya raw ang may karapatan upang magpasya kung anong gagawin sa mga iyon. Ginawa niya na ibenta ang mga ito upang kahit apari mabawasan naman ang pagkakautang ng kanyang asawa. Paano ba naman kasi? Mismong si Angelo pinuputakte ng tawag ng mga maniningil ni Gemma. Kaya maging siya sa kanyang trabaho ay naaabala. Ngayong magkasama na si Angelo at ang kanyang anak, mag-isa lang nga lamang sa buhay si Gemma sa loob ng kanyang tahanan. Maya-maya, nag-text sa kanya ang kanyang panganay na kapatid at sinabing ibenta na nga lamang ang lupa't bahay. Hindi na nga raw sila hahati pa. Ang mahalagang araw ay mabayaran na ang mga pagkakautang. Para nga daw matapos na ang malubhang kalokohang ito. Pag may labis na pera, bumili na nga lamang ng isang maliit na lote. Para at least kahit papaano, meron siyang matirahan. Meron siyang peace of mind. At dahil wala na nga siyang pagpipilian, yun na mismo ang ginawa ni Gemma. Ilang buwan pa ang nakalipas, nagawang maibenta nga ni Gemma ang kanyang mga pag-aari. Ngayon, bayad na ang lahat ng kanyang mga utang. Kaya lang ngayon, 0-0 nga siya. Masama ang loob ng kanyang anak na si Jello. Wala sa piling niya ang kanyang asawa. Nagtatampo sa kanya ang kanyang sariling pamilya. At ngayon, ni isang kaibigan, walang lumapit sa kanya. Labis ang kalungkutan ni Gemma ngayon. Subalit, nagpasya ang kanyang anak na si Jello na bago nga ito pumunta ng ibang bansa upang sumunod sa kanyang ama, nais niyang bigyan at abutan ng malaking halaga ng pera ang kanyang ina upang meron nga itong panimula. Labis ang pagsisisi kay Gemma. Humingi siya ng tawad sa mga taong nagawan niya nga ng hindi maganda, lalong-lalong na ang kanyang mga magulang, kapatid, anak at asawa. Maaaring pinatawad na nga siya ng mga ito, pero hanggang sa ngayon, gabi-gabi, bago nga siya matulog ay pinagsisisihan pa rin niya ang lahat ng kanyang mga nagawa. Ang istoryang ito'y nagpapakita na ang inggit ay sadya namang maaaring pagmulan ng mas malaking problema. At dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Shout out time! Binabati ko po ng isang maligayang araw si Miss Maria Teresa Matala from San Jose, Batangas. Hello, Miss Presi Katja, Estelita Reyes, Mirna Josue, Emeliza Tominaga, hi! Princess Rocker at Kwentong Tini, kamusta na? Hello, Miss Merlaline, Imelda Wada, Miss Yolinda Castillo and family, sa ating mga avid listeners from San Jose, Batangas, from Calamba, Laguna, hello po sa inyo. Los Baños, Laguna, hi! Sa inyo rin po from Mindoro. Hello po sa ating mga kaibigan from Bulacan. Sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan. There's more story to come kaya naman. Wait lang. Ha? Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Vonnie Mala TV. Paalam po.